Ang Lanao del Sur at Maguindanao del Sur ang itinuturing ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC bilang area of concern sa nalalapit na parliamentary election sa BARM. Ibig sabihin ng dalawang lugar ang may pinakamaraming na itatalang insidente na may kinalaman sa eleksyon kaya't mahigpit na babantayan ng mga otoridad. Narito ang aking report. 2 buwan bago ang nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election na nakatakda sa September 14, 2026, patuloy na naghahanda ang Commission on Elections sa COMELEC sa gaganaping halalan sa rehiyon. Bahagi nitong pagsasapubliko ng mga natukoy na areas of concern na hinati sa green, yellow, orange at red category. Sa pinakahuling datos ng komisyon, ang Lanao del Sur ang may pinakamaraming lugar na nasa red category na may kabuuang 27. Sinundan ng sa Maguindanao del Sur na may 3 at parehong tig-iisa sa Basilan, Maguindanao del Norte at Special Geographic Areas o SGA habang wala namang naitala sa Tawi-Tawi. Nakapagtala naman ng kabuuang 15 lugar sa BARM na isinailalim sa green, 39 sa yellow at 27 sa orange category. Isinasailalim sa red category ang isang lugar kapag nangangailangan nito ng mas mataas na pagtutok sa seguridad bunsod ng posibleng banta dahil sa halalan. Matatandaan na una nang inatasan ng Philippine National Police o PNP ang mahigit sa 8,299 na police personnel para tutukan ang pagbabantay sa mga lugar na mataas ang panganib kaugnay sa eleksyon para makatiyak ng maayos, mapayapa at ligtas na pagdaraos ng halalan. Kasama rin sa mandato ng PNP ang pagpapanatili ng disiplina at professionalism sa mga nakatalagang kapulisan. Samantala, noong July 16 kasabay ng pag-uumpisa ng election period, nagtalaga rin ang Bangsamoro Electoral Field Offices katuwang ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa BARM. Nananatili namang ipinatutupad ang gun ban mula July 16 hanggang September 29, 2026. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pag-imprenta ng COMELEC sa mahigit 2 milyong balota na gagamitin para sa halalan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.